na booking ni Senator Marcoleta na may congressman di umano na kumakausap sa abogado ni Diskaya para daw hindi makontempt, ito yung gagawin daw nila. Naku, kaya pala mukhang nag-iba ang tono ni Diskaya kanina sa kamera. Maraming nakakapansin nun dahil nung nabanggit yung mga congressman, si Tamba doon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta, ay iba naman ang dating niya diyan sa kamera. O ito, ang video. Siguro po yung salitang walang ang kaluluwa ay is an understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yun. Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yun? Wala po kayang mga politiko sa loob, sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon na bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President, meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontent kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po. Paano maniniwala ang taong bayan diyan sa ginagawa nyong hearing kung ganito pala ang ginagawa nyo? Tinatakot nyo na pananakot din yan kasi sasabihin o dapat banggitin. Itong dapat banggitin. Kung hindi, makokontempt ka. Naku, sino ba yung senador na yan? Naku, abangan po natin siyempre, sa Blue Ribbon Committee. Baka pagpatawag kay Diskaya, ay eto, babanggitin nila. Sino ba yan? Congressman na yan? Mukhang naging issue din nila nakaraan yung isang pulis din na kinakausap na dapat ito yung gagawin. Hindi natin alam kung totoo yun. Pero ito na naman yung issue nila. Yung mga magsasalita dyan, kakausapin muna kung ano yung dapat sabihin. Naku po, ano na. Eh hindi ako nanonood dyan sa hearing nila. Nag-aabang lang ako kung ano yung mga importanteng balita na lumalabas tungkol dyan sa hearing nila. Hindi titigil po ito si Senator Marcoleta hanggat walang managot talaga na mga tunay na buhaya. Napapansin nyo, minsan sinisingit pa rin nila ang Duterte kahit ang layo na ng issue na yan sa mga Duterte. Akalain mo nakaraan, baha ng baha sa Maynila. Pero yung may isang congressman na gustong imbestigahan, Davao City. Ang tindi. Sana naman, dyan sa gagawin yung hearing sa House man yan or sa Senado, yung totoo lang. Hindi yung dapat kailangang sulsulan yung mga tinatawag dyan. Sa bagay, kanya-kanya talaga ng diskarte yan. Kasi malamang, marami talagang sangkot na politiko dyan. Marami talaga. Pero mas naniniwala ako dito sa mga sinasabi ni Senator Marcoleta. Galit talaga sa Magna yan. Yun nga lang, pinalitan siya bilang isang chairman ng Blue Ribbon Committee pero hindi pa rin magtatapos dyan. Tuloy pa rin si Senator Marcoleta na makipagtulungan dyan kay Senator Ping Lacson dyan sa flood control projects na di umano ay maraming anomalya. Dito na lang. Thank you. Bye-bye.